Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isa laban sa 5. Yan ang nahulikam na engkwentro sa isang tindahan sa Makati. Ang gwardya kasing nagbabantay roon, matapang na nakipagbarilan sa 5 hold-upper na tinangkang manloob. Nabulilyaso ang krimen matapos mapatay ng gwardya ang isa sa mga suspect. Nakatutok si Jomer Apresto. Akala ng mga kawatan na ito, kontrolado na nila ang niloobang tindahan. Pero ang pinadapa nilang gwardya biglang tumayo at nagpakawala ng bala. Isa laban sa 5 eksena sa protesta na ito sa Makati City madaling araw kahapon. Sinubukan pang gumanti ng putok ng ilan sa mga sospek bago tumakas pero maswerte at hindi tinamaan ng gwardya. Bagong engkwentro, tinangka raw hanapin ng mga kawatan ng vault ng tindahan, ngunit agad na nabulilyaso ang kanilang plano. Taon na nagroronda yung pulis natin, narinig nila yung wangwang. Yun na yung nakuwang pagkakataon ng gwardya para depensahan yung sarili niya. Agad na namatay ang sospek na si Jeric Bronjal na siya palang leader ng Bronjal Criminal Group. Mayroon daw siyang warrant of arrest sa Makati at Maynila para sa kasong frustrated murder, robbery at carnapping. Tinamaan siya sa likod, sa bandang likod. Kilalang yan, robbery hold-up ang trabaho niyan, buong Metro Manila. Na-recover sa crime scene ang isang 9mm na baril at ang 2 motorsiklo na ginamit ng mga hold-upper. Hindi naman na nabawi ang mga cellphone ng 2 empleyado na tinangay ng mga kawatan. Base naman sa report ng Southern Police District, nahuli na kahapon ng umaga sa bahagi ng tramo sa Pasay City ang isa sa 4 na sospek na nakatakas. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyari. Nakapagbigay na rin umano ng pahayag sa pulisya ang gwardya. Binigyang parangal din siya ng SPD para sa kanyang matapang na pagganap sa kanyang tungkulin. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang hot pursuit operation ng pulisya para mahuli ang mga nakatakas na sospek. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Nadagdagan pa ang milyong-milyong pisong halaga ng mga pabuya para sa double gold na tagumpay ni Carlos Yulo sa Paris Olympics. Bonus pa ang suportang natanggap niya mula sa kanyang ama na sinuklian niya ng pasasalamat. Nakatutok si Maris Umali. Walang paglagyan ng saya ng mga sumalubong kahapon sa Heroes Welcome Parade para sa mga Filipino Olympian, kabilang si double gold medalist Carlos Yulo. Pero mas naging espesyal yan nang muling magkita si Kaloy at kaniyang ama na si Mark Andrew na nag-abang habang buhat ng ilang tao at nag-cheer para sa anak. Sa isang social media post, ipinarating ni Carlos ang pasasalamat sa amang nagpakita ng suporta. Masaya raw siyang makita ang papa. Bagamat humingi siya ng pasensya dahil hindi na gaanong nakakaway sa ama sa dami raw ng nagpa-autograph sa kanya. Dagdag pa ni Carlos sa ama, kita-kits soon. Bukod sa maiksi pero masayang pagkikita ng mag-ama, tuloy-tuloy rin ang buhos ng biyaya para kay Carlos. Dagdag sa milyon-milyong pisong halaga ng cash incentives at iba pang ari-arian, makatatanggap din siya ng high-end SUV mula sa isang car company na sana raw ay makapagdadala kay Yulo sa mas mataas pang tagumpay. Bilang gantimpala para sa sarili ang nakamit ni Carlos at ng iba pang mga Olympian sa kanilang pagsabak sa Paris 2024 Olympics. Gantimpala rin ito sa buong sambayan ng Pilipino dahil ang bitbit nilang 2 ginto at 2 bronze para sa bansa ang naglagay sa atin sa number 1 slot sa buong Southeast Asia. Nakakuha rin ng 2 ginto ang Indonesia, pero mas marami ang nakuha nating bronze medal kaysa sa kanila. May 1 ginto naman ang Thailand, pero sila nakakuha ng pinakamaraming medalya. Para sa GMA Integrated News, Maris Umali, nakatutok 24 oras. Dumulog sa Justice Department ang pamilya ng pinaslang na beauty pageant contestant at nobyo niyang Israeli para maghain ng reklamong double murder laban sa mga nasa likod ng krimen. Nakatutok si Salima Refran. Mahigit 1 buwan matapos mahukay ang mga naaagdas ng katawan ng Kapampangan beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at Israeli boyfriend na si Yitzhak Cohen sa Kapas, Tarlac, naghain ng reklamong double murder ang pamilya ni Lopez at ang PNP-CIDG sa Department of Justice. 5 ang pinangalanan nilang mga respondents sa reklamo.
Nasa kustodiya na ng PNP ang 4 sa kanila, kabilang dito ang 2 pulis na tinanggal na sa serbisyo. Merong allegation ng conspiracy, nag-meeting sila at pinagplano nila ang aktual na pagpatay doon sa 2. Merong 2 yung talagang bumaril, merong isa naman na kasama sa pag-dispose ng body, ibig sabihin ng paglibing ng katawan ng 2 biktima. At meron na ibang tao na kasama rin sa plano na sinama rin namin sa complaint. Kasamang naghain ng kanyang salaysay ang key witness na nagturo sa pinaglibingan kina Lopez at Cohen. Ang nakitang motibo sa krimen, ang tangkang pagbawi ng suspect na isang dating pulis sa lupang isinangla niya sa mga biktima. Nilinlang umano mga biktima na may bibili na ng lupa, kaya sila nakipagkita sa mga suspect. Kaya napapunta itong 2 biktima doon sa place kung saan sila nagkita at ginaid sila papunta doon sa place kung saan naman in-execute yung kanilang planong pagpatay. Tanging panawagan naman ng naulilang pamilya ni Lopez. Yung hustisya lang talaga. Gusto namin na maging managot lahat ng mga may sala at gusto namin na lahat sila walang matitira at maparusahan lahat sila. Alinsunod sa mga bagong panuntunan sa preliminary investigation, isa sa ilalim muna sa evaluation ng reklamo bago magtakda ng preliminary investigation. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Sa Martes na sisimulan ng Bureau of Animal Industry ang pagbabakuna sa mga alagang baboy kontra African Swine Fever. Marami na ang apektado ng sakit gaya sa Davao Occidental kung saan bagsak presyo na ang bentahan ng baboy. Nakatutok si Bernadette Reyes. Binibenta na lang umano ng 1,000 piso ang isang baboy sa Davao Occidental ayon sa Provincial Veterinarian Office matapos makapagtala ng African Swine Fever ang 3 barangay sa probinsya. Maaari raw na natatakot ang mga magbababoy na mapasama sa depopulation ang kanilang mga baboy. Sa halip na total depopulation, test and destroy ang ipinatutupad sa ngayon. Sinasamantalan itong mga peddlers, itong mga bukag-bukag, huwag ka ng mga kumprador, ganon, yung situation. And then sila rin mismo yung nagkakalat ng mga balita na naisaling, naisakit, naipatay. So, pagbabagsak presyo yung lahat ng nag-positive natin na nalibing na din natin. In accordance with, siyempre, sanitation. Para masugpo na ang pagkalat ng ASF, sisimulan na ang vaccination program sa Martes. Bukas pupunta ang Bureau of Animal Industry sa Batangas kung saan 8 bayan ang nakapagtala na ng ASF. Dito ilalatag ng ahensya ang mga alituntunin sa pagbabakuna. Libre ang bakuna, voluntary ito, kaya hindi pipilitin ang mga magbababoy na ipabakuna ang kanilang mga baboy. I-lay down namin yung rules of engagement. Hindi pwedeng, bakunahan namin. No. We have to get the blood. Ang kakausapin muna namin yung mga technical people sa Batangas. Hindi kagad babakunahan yon. Again, we have to be very careful. Una, ituturok lang ang gamot sa mga baboy na walang sakit. Hindi ito pwedeng iturok sa mga breeder o mga paanaking inahin. Kailangan ding i-monitor every 30 to 60 days kung ano ang reaksyon ng mga baboy sa bakuna. Pag nakita namin na nag-positive, hindi po natin babakunahan dahil naunahan na po tayo ng sakit. At hindi po i-epekto itong gamot na to kapag meron pong nasa loob na sakit ng baboy. Ayon sa DA, 600,000 doses ng vaccine ang inaasahang darating sa bansa. It's not that alarming because the vaccine is on the way. So hopefully makontain natin to. But of course, it will not be easy, no? But we will do our best. Dadagdagan naman ng mga inspection sites para maiwasang mahawa sa ASF ang ibang mga lugar. Itong inspection site dito sa Malanday, Valenzuela, ang huling control point dito sa Metro Manila bago maaaring maibiyahe sa mga kalapit na probinsya ng Bulacan, Pampanga, Tarlac ang mga baboy kung saan may nagaganap na malawakang repopulation ngayon. Sa checkpoint sa Tandang Sora, Quezon City, 60 baboy mula sa Sariaya, Quezon na dadalhin sana sa Caloocan ang nakumpiska dahil sa mga peking dokumento. Wala rin itong shipping permit mula sa BAI.
Sa Barangay Turbina sa Calamba, Laguna, hindi pinalulusot ang lahat ng dumaraang truck, close van at iba pang naglalakiang sasakyan lalo't malapit lang ito sa Batangas. May mga ilan-ilan po pero may mga papel naman po yun eh. Tsaka yung iba naman pagka walang papel, pinababalik po namin sa main nila kung saan sila galing na bayan. Hindi, ayos lang po, tama lang po yun. Para ma-check din yung laman namin eh. Trabaho naman po nila yan para maging maayos naman sa atin. Naglalagay tayo ng checkpoint sa mga boundaries dito sa papunta ng Batangas, dito banda sa Santo Tomas, and dito sa Calamba. Ito naman kasi yung kumbaga ay daanan talaga ng mga traders. Sa Star Tollway sa Santo Tomas, Batangas, may checkpoint rin kung saan dinidisinfect muna ang mga sasakyan galing sa ibang lugar bago makapasok sa Batangas. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Kahit ang Philippine Statistics Authority, aminadong mahirap mapagkasya ang itinakdang mahigit 13,000 pisong buwanang kita ng isang pamilya para hindi maituring na mahirap. Ito yung tinatawag na poverty threshold para mabilang ang mga mahirap sa bansa na bumaba na raw sa mahigit 17 milyong Pilipino. Nakatutok si Maki Pulido. Sa 2023 official poverty statistics ng Philippine Statistics Authority, para hindi maituring na mahirap, kailangan hindi bababa sa 13,873 pesos ang kinikita ng isang pamilya kada buwan. Ito yung tinatawag na average poverty threshold. Sabi ng PSA, sapat na ang halagang yan para tustusan ng lahat ng mga pangunahing pangangailangan ng pamilyang may 5 miyembro. Magkakaiba ang poverty threshold sa kada rehiyon dahil magkakaiba ang presyo ng bayarin at gastusin. Sa Metro Manila, 15,713 pesos monthly income ang poverty threshold. Sa kwenta ng PSA, 69% o halos 11,000 piso dito ay para sa pagkain. Ang tira o halos 5,000 piso para sa ibang gastusin, tulad ng pamasahe, baon ng estudyante at pambayad sa kuryente at tubig. Sa tingin niyo, sir, kasya? Again, it is, sabi ko nga, it is most likely insufficient dahil basic ang minimum basic needs, no. Ang idea dito ay para makita natin ano ba yung progress that we're making as a nation in terms of reducing the number of families and individuals from that threshold. Higit 15,000 pesos ang kita ni Jason kada buwan bilang isang construction worker. Nang kwentahin niya ang gastos at bayarin nilang mag-anak, higit ito sa kita niya kada buwan. Sa lagay na yan, tinitipid na nila ang budget sa pagkain at may mga nilalakad na lang siya para hindi mamasahe. May fix na gastos tulad ng bahay, tubig, kuryente, fix yun. Talagang di na kami makabawas doon kaya need namin maghanap ng ibang paraan, doon kami magbabawas. Para mapagdugtong ang mga gastos, kailangan ng umutang. Marami na talagang utang eh. Halos ang sinasahod namin, ibayad na lang sa utang namin pagdating ng linggo eh. Sa kwentahang ito, hindi nakasali ang ipon o pambayad kung may magkasakit. Kaya nag-aalala si Monica na isa ring minimum wage earner dahil malapit na siyang manganak. Siyempre yung pambayad sa hospital, tapos pangkailangan ng bata, tapos pambili ng kunyari may mga kailangan na bilihin ng gamot sa labas. Mas mataas na ang itinakdang poverty threshold noong 2023 kumpara noong 2021. Do you think your statistics reflect the real situation that Filipinos face? Wait, yung numbers, kasi sabi natin, numbers don't lie. Ang binawas natin sa poverty, from 19.9 million, naging 17.52 million Filipinos. That's the number. May pagbawas talaga. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, while tumaas yung ating threshold dahil sa food prices, tumaas yung ating income din. So, I agree the threshold might be low, but if we set it at that threshold, there is still a decrease in terms of poverty incidence. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Napansing absent sa welcome event at awarding ceremony sa Malacanang noong Martes ang ilang atletang lumahok sa 2024 Paris Olympics. Ang sabi ng dalawang atleta, hindi raw sila nasabihan. Ang tugon ng Malacanang at ng Philippine Olympic Committee sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo.
Engrande ang naging pagsalubong ng Pilipinas noong Martes sa ating mga atletang galing sa Paris Olympics, mula sa paglapag ng kanilang eroplano sa bansa hanggang sa pagpunta nila sa Malacanang. Pero hindi kumpleto ang Pinoy contingent. Ayon na rin mismo sa Malacanang, 5 ang hindi nakarating sa event. Si Miss Bianca Pagdanganan, we were told that Miss Bianca Pagdanganan will be in Scotland. Si Ma'am Dottie Ardina naman will be in the US. Plus the 3 gymnasts, si Miss Alea Finnegan, Miss Levy Rivivor, and Miss Emma Malabuyo naman, we were told that they will be in the US. Pero nang magtanong ang ilang netizen kung bakit wala doon ang ilang Pinoy Olympian, sumagot ang gymnast na si Alea Finnegan na hindi raw sila nasabihan tungkol sa event. Sa hiwalay na tanong, sumagot din ang gymnast na si Emma Malabuyo na gusto niyang pumunta pero hindi raw sinabi sa kanya ang naturang event. Sinikap naming makuna ng pahayag ang mga atleta sa pamamagitan ng text, tawag at maging ng asosasyong kanilang kinabibilangan, pero wala pa silang tugon. Ang isang wala sa Malacanang, si Dottie Ardina, ang golfer na nagpahayag ng saloobin sa social media tungkol sa kawalan nila ng uniform para suotin sa kompetisyon. Pero ayon sa Palasyo at Philippine Olympic Committee, hindi nakasama sa biyahe pabalik ng Pilipinas ang mga nasabing atleta dahil may naunang flight na sila patungo sa ibang bansa. Wala raw kaugnayan ito sa anumang issue. Yung NSA na lang nila mag-explain doon. Wala naman kaming ang alam kasi namin, malis na sila ng maaga. Sa Palasyo, namigay ang Pangulo ng cash incentives sa mga atleta. 20 million pesos para kay double gold medalist Carlos Yulo. 2 million pesos each kina bronze medalist Nesty Petesio at Ira Villegas. At 1 million pesos bawat isa sa iba pang atletang lumahok sa Paris Olympics. Sigurado raw na makatatanggap pa rin ng cash incentives kahit ang mga Pinoy Olympians na wala sa event. Wala pong maiiwan. Isa-isa sila meron. The athletes, the coaches should coordinate with the Philippine Sports Commission para ma-refer sila sa point person ng Office of the President para ma-claim. And if ever na hindi makiklaim personally ng athletes or ng coach, they need to submit an authorization letter and their IDs. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Natalakay ang usapin ng marital rape o rape sa pagitan ng mag-asawa sa pagdinig ng Senado kanina. Si Senador Robin Padilla may mga hiniging paglilinaw tungkol sa mga batas tungkol sa rape. Ang tugon ng resource person na si Attorney Lorna Kapunan, no means no. Nakatutok si Mab Gonzalez. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media sa mga alegasyon ng sexual harassment sa media industry kanina, napunta ang usapin sa rape. Nang sabihin ng family lawyer at women's rights advocate na si Attorney Lorna Kapunan na kahit sa mga mag-asawa, pwedeng mag-apply ang batas laban sa rape, may mga naging tanong si Committee Chairman Senator Robin Padilla. Sasabihin ng asawa, masakit ang ulo ko, ayaw ko. Pinersa nung husband yung babae to have sex. Is that rape? Ang sagot po ay yes. So yung dati po na sinasabi na obligasyon ng asawa, ng babae o lalaki, kapag humiling ang asawa, lalaki o babae, dapat pagbigyan, hindi na po yan. Hindi po. Pag sinabing no, no means no. So paano mo masasabi yung no is no? Akala mo lang nagpapalambing, parang ayaw pero gusto naman, may ganun. Ano po ba yun? Ano po ba ang kawawa naman kami? O kung kami naman halimbawa ang wala sa mood, meron ba kaming karapatan magno? Yung no means no applies to both genders. Hindi siya pwedeng i-force nung asawa. Hindi mo naman pinipili kung kailan ka yung in heat. So, paano yun? Pag ayaw ng asawa mo, so wala pong ibang paraan talaga kung para ano yung lalaki. So paano yun? Babae ka na lang ba? Wala kaming choice bigla. Gano'n na lang. Matulog ka na lang. Ang issue doon hindi na legal. No? Ang issue doon na yan psychosocial. Dagdag ni Kapunan, minsan nagkakaroon pa ng pananakit. Yung instance na laseng yung asawa or under the influence of drugs, no? At gustong makipag-sex with the wife, no?
syempre under that circumstance, magiging violent. Hindi out of love. Attorney, wala pong violent. Hindi po siya lasing. Out of of urge. Andyan ng asawa mo to serve you. Ayaw niya. So anong pwede kong, para hindi ako mareklamo ng asawa ko, o anong pwede kong sabihin sa kanya? Counseling po ang Counseling? kailangan. Kailangan po ng mga ganyan. Ang counseling, magdasal na lang kayo. Ipinaliwanag din ng Kapunan kay Padilla na sa ilalim ng batas, hindi obligasyon ng asawa na maging sunod-sunuran sa kanyang kabiyak. With all due respect, hindi po obligasyon ng isang wife, sabi mo, is to serve the husband. Yun po yung, yun yung normal. I know. Yun yung na-instill sa atin. In fact, idadagdag ko lang, no? Kasi maraming lalaki dito nakikinig. We amended the family code to remove the obligation of obedience. That's why it's important yung issue ng mutual respect. If your spouse refuses, whether valid or hindi, respetuhin natin yung decision ng wife or ng husband in that case. Sa pinakahuling National Demographic and Health Survey ng 2022, lumabas na 2.3% ng mga kababaihan ang nakaranas ng sexual violence mula sa kanilang asawa o karelasyon. Pinakamataas yan sa Bicol Region, Ilocos Region at sa Mimaropa. Iba pa yung datos sa mga nakaranas ng emotional violence at physical violence. Sinita naman ni Atty. Kapunan yung mga namimiloso po aniya sa definisyon ng rape. Sabi nila, paano yung dentista nga, yung kinikwento ko po sa inyo. What if a dentist puts an instrument into the mouth? Huwag natin naman i-trivialize yung crime ng rape. Huwag naman huwag tayong magpilosopo kasi seryoso po yung allegations of rape. At even in this law, life imprisonment yan. So, lalong-lalo na pag may qualifying circumstance. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Ilang kasunduan ang nilagdaan kasabay ng ika-55 taong anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Singapore. Kabilang pa sa napag-usapan ng dalawang leader ang tagumpay ni Olympic double gold medalist Carlos Yulo. At nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan. Vicky, nasa bansa ang presidente ng Singapore na si President Tharman Shanmugaratnam para sa 3-day state visit dito sa Pilipinas. Ang pagbisitang ito kasabay ng ika-55 taong anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Singapore kung saan mahigit 200,000 Pilipino ang nagtatrabaho o naninirahan. Hindi naging pangkaraniwan ang bilateral meeting ng dalawang leader dahil pagkatapos ng kanilang mga nakahandang talumpati tungkol sa kooperasyon at pagpapaigting ng relasyon, napunta ang kanilang usapan sa naging tagumpay ni Carlos Yulo sa nakarang Olympics. Mr. Yulo's 2 goals is the only athlete from Southeast Asia, from an ASEAN nation, who's had 2 Olympic golds ever in any sport. So it's a real milestone. It's a real milestone for all of us. I mean, we share in a bit of the reflected glory of the Philippines. That's what I was telling everyone tonight. It's not about us. We're just reflected glory over here, and trying to be part of the of the achievements of our athletes. We are very, very proud, and the welcome that people gave was really overwhelming. Nito lamang Mayo ay galing si Pangulong Marcos sa Singapore para sa isang working visit at nakausap na rin niya doon si President Tharman at si Prime Minister Lawrence Wong. Sa kanyang keynote address sa Shangri-La Dialogue doon, iginit ng Pangulo ang posisyon ng Pilipinas na hindi tayo matitinag sa sigalot sa South China Sea. Nitong Hulyo naman ay nilagdaan ng dalawang bansa ang Memorandum of Understanding sa Defense Cooperation. Ngayong gabi naman, formal nang nilagdaan ang dalawang kasunduan. Isa rito ay para sa pagtatakda ng regulasyon sa recruitment ng healthcare workers at pangangalaga sa kanilang kapakanan at isa pang memorandum sa pagbibigay ng insentibo sa mga industriya para bawasan ang kanilang carbon footprints at mapangalagaan ng kalikasan. Ilang mga kasunduan pang niluluto sa pagitan ng mga pribadong sektor at NGO sa Singapore at mga lokal na pamahalaan dito sa Pilipinas. Muli namang nabanggit ng dalawang lider ang kanilang magkaparehong posisyon sa usapin ng South China Sea. Look forward to the opportunity to reaffirm our commitment to maintain
and to promote peace, security, and stability in the region, as well as our strong support for the peaceful resolution of any such disputes. The South China Sea is an extremely important issue. Singapore's position, of course, is well known. We've consistently upheld the rights of all states to freedom of navigation and overflight, and strongly supported the peaceful resolution of disputes in accordance with international law, including the 1982 UN Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS. Vicky, ngayong gabi naman ay isang state banquet ang inihanda ng palasyo para sa Singapore delegation kung saan ilang mga negosyante rin ang dadalo. At sa mga susunod na araw, may ilang pulong pa nakatakda ang Singapore President at bibisita siya sa ilang mga research institutions dito sa Pilipinas. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Bukas na muli sa mga motorista ang southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover sa Quezon City. Matatandaang sumailalim sa rehabilitasyon ang flyover noong Mayo para mapatibay ito laban sa malakas na lindol. May mga ayusin na lang daw sa ilalim na bahagi sa mga susunod na linggo at pinag-aaralang iasfalto ang kalsada para pumantay. Mas maaga ng 2 buwan ang pagbubukas ngayong araw sa bahagi ng flyover na nakatakda pa sana sa Oktubre. Yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.